So for today's video, alam ko wala pa to sa YouTube or meron siguro nang kaya lang ilan-ilan pa lang yung nagpapakita ng loob nito. Ayan o. So meron ako ditong portable rechargeable fan na super yung nakalagay sa kanya. I think hindi ko lang alam kung ano yung brand nito. Ayan o, malaki siya. So typical sa aking ginagamit na mini fan, napakaliit ito. So wala pa kasi ako nakikita sa YouTube nito at gusto ko rin pakita sa inyo kung ano nga ba yung laman nito sa loob. Para sa kanya magkaroon kayo dito ng idea. Yan. So bago yan guys, kuha muna ako dito ng battery. Yan, medyo tambak tayo ngayon, kalat. Ito, 650. So paano nga ba siya ito buksan? So first dot, so may nakikita kayong tornilyo. So buksan ko muna guys. So ito guys, tanggal ko yung pinaka-tornilyo. So apat lang yan ito. So papakita natin yung pinaka-loob nito, hindi na yung pinaka-loob nitong sa may harapan. Ito kasi ang laman lang nito ay motor lang. So hindi ko na ipapakita yan. So pamilya naman kasi sa mga DC motor o mga dinamo na karaniwan yung binubulat-lat sa mga rechargeable or kaya sa mga laruan nyo. So ito lang, buksan natin kung ano ba naman ito. So medyo matigas siya ng konti. Ayan, so ayan po yung laman nitong rechargeable portable fan. Ito yung pinaka back cover nya. So install it pala. Yan po yung pinaka loob nya. So pinaka PCB board nya, control board, charging board. So nandito na siya sa isang malit na pyesa. Itong wire pala ay ni-repair ko na siya guys. So, kasi nga ang issue nito nung galing sa may-ari, marumi, nilinisan ko. Dito ay matanggal ng pinaka wire nya para may separate ko to. So sinira ko na siya. So pinatang kasi ito ng connector. Ayan o. Ito lang yung laman niya guys o. So pagtanggal lang naman yan ay hindi siya 6 kundi 4 na tornilyo. Isa, dalawa sa baba, dalawa sa taas. Ito wala yan. Pero pwede pa yun magdagdag. Kaya lang hindi sila dito nagbutas dyan o. So sa pagpapalit ng 8650, madali lang naman siyang palitan dito in case na sira na yun or madali na siya dito malobat. So tanggalin mo na yung ganyan. Ito salpak mo to. So siya nga pala, hindi mo na kailangan dito maghinang. So di-spring siya or battery slot na rin siya guys. Ayun o. So ganyan. Try natin kung gana siya. The moment of truth. Ayun o. So ganyan po siya gumagana. So ngayon ibabalik ko na yung data niyang battery. Mas mabigat siya. Ito kasi maganda lang to eh. Yan. So sa pagbabalik guys, ganito din. So balik ko muna siya. So ayun lang po yung pinakaloob niya. Ayun, so pakita ko sa inyo kung ano yung pinakaloob niya. So hindi ko na binuluklat yung kanyang pinakaharapan. Kasi nga ay pamilyar naman kayo sa mga dinamong bilog, papa or maliit, para sukat. So iba-ibang size pero ito ay bilog siya guys. So ang output pala nito, tiyanin ko, nasa 3 volts lang siya. So let's say 3 volts yung pinaka speed to niya, and yung pangatlong speed ay nasa 5 volts. So may 4 na butas siya. Itong isa para speed 1, speed 2, speed 3 at yung mismong charging indicator niya. So naka type C na rin siya. So mas maganda na yung pinaka charging niya. Ayan, type C na rin. So ganito siya guys. I-con siya. So medyo maluwag lang siya kasi nga syempre may kalumaan na rin to. Hindi naman to bago. So itong tendency ito ay pwede siya dito mabali. Ayan, pag hindi kayo marunong gumamit ito, pwede siya dito mabali ito. Pinaka con niya. Leg niya. So pwede siya pag ganyan. Pag bibili kayo ito guys, meron siya itong kasamang stand. Pero yung stand hindi na binigay sa akin ng may-ari. At hindi ko na hinangad na makuha kasi ito hiningi ko lang eh. So tapos sana ito ng may-ari. So yun lang guys.